Okay. So, pag-usapan natin itong SMNI, no? Dininig na ito ng Kongreso at magre-react tayo dito sa balita na ito dahil nga dito sa mga di umano, sabi ng mga taga-Kongreso, may nilabag itong SMNI, no, sa kanilang paglalahad na nagbigay raw sila ng fake news tungkol dito kay House Speaker Martin Romualdez. Yan ang alamin natin, yan ang i-react natin dito sa balita na ito. Ipapakita ko yung video at magre-react tayo sa SMNI, magre-react din tayo dito sa ilan sa mga kongreso, itong congressman, no, na nag-investigate sa SMNI. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Don Mar TV, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! And also guys, i-subscribe, i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow, subscribe, Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Okay, thank you. So, ito na nga, no? Itong SMNI, no? Sa mga sa pag-unawa ng taong bayan at sa Kongreso, akala nila na si Pastor Apollo Kibuloy ang nagmamay-ari dito sa SMNI. Pero kanina, yung nakinig ako sa pahayag ng SMNI, no, yung programa ni Attorney Panelo, no, parang hindi pala si Pastor Apollo Kibuloy ang nagmamay-ari ng SMNI. May paliwanag doon si Attorney Panelo, no? Parang director lang o parang matawag nating nagpapalakad lang, no, si Pastor Apollo Kibuloy, no, pero hindi siya raw ang nakapangalan sa SMNI, no? Yun ang pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong, no? Pero yun yung nakinig ako kanina sa balita ng SMNI. Pero ngayon naman, alam naman natin na itong SMNI kritiko ito ng masasabi nating itong House of the Representatives, no? Nagsimula ito nung itong Kongreso nga tinanggalan ng confidential funds si VP Sara, question yung confidential funds ni VP Sara hanggat yung programa ni former President Duterte hinamon itong Kongreso, kaya itong Kongreso, no, kasi sinabihan ni former President Duterte na bulok yung House of the Representatives. So, masasabi natin na humahanap rin ng paraan na isalba nila itong si Martin Romualdez, yung mga kongresista natin dyan sa House of the Representatives. So, ayun, nakakita sila ng lapses dito sa SMNI, no, na itong si Ka Eric at yung programa ni Ka Eric at ni Badoy na meron raw doon na sinabi. So sabi rin ng SMNI na medyo hindi lang nauunawaan, no? It's an act of question raw. Pero sabi ng kongresista, hindi raw yun question, meron raw linabag doon, no? So yun ang kanilang argumento both sides. So, okay? So i-play ko yung itong video na ito para maliwanag at i-react natin ano yung kamalian ng SMNI, ano yun ring kamalian ng the way the House of the Representatives treated the investigation about this SMNI, no? So, react tayo. Patas tayo dito sa ating reaction, okay? Alam naman natin na nandyan yung Pangulo natin sa SMNI, marami diyang mga kaalyado si former President Duterte na nagtatrabaho sa SMNI, but still, itong vlog natin, i-handle natin ito na patas yung ating pananaw. Kung ano ang magiging reaction ko, talagang ilalahad ko dito. Okay? So, let's play the video. Ginisa sa Kamara ang SMNI tungkol sa report nila ng travel expense
ni House Speaker Martin Romualdez. Git ng Kamara, fake news ito. Pero depensa ng SMNI, nagtatanong lang naman sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Maria. So, ibig sabihin, hindi nagkaintindihan. May reason yung SMNI at sa pananaw rin ng kongresista, mali. Oh, 'yun ang yun ang situation dito. Enriquez. Ang SMNI episode na ito na may patanong na pamagat na Speaker Romualdez, inabot ng 1.8 billion pesos ang travel expense ang naging sentro ng pagdinig kanina ng House Committee on Legislative Franchises tungkol sa umunoy fake news ng SMNI. Pinunayan ni Quezon Representative. So, talagang sabi ng mga congressmen dito na kumampi dito sa issue ni Martin Romualdez, no? Dahil tungkol ito kay Martin Romualdez, no, ang kanyang travel expenses. Sabi nila, sa pananaw nila, fake news talaga ang SMNI. Okay? Yun ang pananaw ng mga kongresista. Representative J.J. Suarez ang idinipensa ng legal officer ng istasyong pag-aari ng Suarez Sub Media Corporation. Walang fake news at nagtatanong lang naman daw ang So ang argumento ng SMNI, walang fake news dahil nagtatanong lang raw ang yung kanilang reporter. Kung sino man yun, si Ka Eric ba yung nagsabi? So tinatanong lang, no? Nagtatanong lang. So may kaibahan 'yun, no? Sabi ng kung sinabi mo, talagang nagtatanong ka lang, okay? So dito ang argumento anong tawag dito? Naka-state yung argumento diyan. Kung talaga bang nagtatanong o talagang sinabi na ganito. Okay? ng programa. There was no allegations about the 1.8 billion pesos, Mr. Chair. It was just a question given not in behalf of SMNI, question but daw. Given about it is a state. Pero itong kongreso, hindi ito kinagat ng kongreso. Okay? Para sa kanila, hindi yun tanong, okay? By an anchor of SMNI. And there is a disclaimer in every program of SMNI that any statement made by the anchor guest is not the official stand of SMNI. Second, Mr. Chair, there was no deliberate false information. Pero hindi yan bumenta kay Congressman Suarez. A question, attorney, is this. Ito si Congressman Suarez, ha. Ito yung aking reaksyon sa kanya, okay? Congressman Joboy, what color is your barong? Ibigay siya ng example. That is a question. But when you say on live TV, meron po kaming natanggap na balita. Ang speaker ay gumastos ng 1.8 billion pesos sa traveling. Hindi lang yun. Baka madagdagan pa yan kung isasama yung entourage. Baka umabot pa ng 2 billion. Dinagdagan pa. At sinabi, how do you spend 1.8 billion pesos? So, yan ang argument nitong si Congressman Suarez. Na ang SMNI raw, para sa kanila, hindi yung tanong. Okay? Kasi ganito ang ginawa ng SMNI may nakuha silang impormasyon. Na ganyan ba? At ginawang basihan ba na may nakalap kaming impormasyon na ganito, ganyan. So doon para sa akin, no? Doon medyo sablay ang SMNI. Okay? Kung meron man kayo nakalap na information, dapat tayo dito, no, sa ating channel, alam natin na tayo hate natin ang mga ginagawa ni Martin Romualdez. Pero dito inexplain ko lang yung side rin ng kongresista
bakit nasabi nilang hindi ito nagtatanong. Para sa kanila, nagbigay kasi ng meron kaming information na ganito sa website na ganyan ang travel expenses, ganyan. Pero if nagpakita ang SMNI talaga ng figures o ebidensya, iba yun. Iba ang magiging pananaw. Pero sa ganito, tama itong si Suarez dito. Okay? Pero meron pa ring mali si Suarez mamaya. Umuwi pa ba siya sa bahay? That's not a question, attorney. That is, at the very least, malicious innuendo. The term is malicious. Okay? Ang style raw sa paglalahad ng anchor ng SMNI, medyo malicious. Okay? Pero kung SMNI, ang mga legal na mga team ng SMNI, para sa kanila, yun ay nagtatanong. At the very least, but from where I'm standing, that is a direct accusation to the House of Representatives. We cannot dictate on our anchors what questions to ask, how to ask it, when to ask it. In the same manner, if there are guests there, we cannot also tell the guests to answer this way or that way. So, ang SMNI, ni-reveal nila, no, na hindi nila kontrolado ang kanilang mga anchor. Okay? Sabihin nyo ang totoo, ganon, ganyan. Tama rin naman sila, no? Talagang binigyan nila ng freedom ang kanilang mga anchor to speak, to express ano ang nasa damdamin nila. Okay? They exercise a certain degree of independence. Pagdidiin naman ng mga kongresista, hindi rin pwedeng sabihin ng SMNI na protektado sila sa kanilang disclaimer dahil nasasaad sa Section 4 ng kanilang prangkisa o RA 11422 na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag-eere ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. If you can prove that the 1.8 billion pesos is true, I'll resign. So naghamon. Dito ako na nayayabangan ako dito kay Congressman Suarez. Naghahamon siya . Dapat follow lang kayo sa batas. Diba? Because there is an argument. Nagdebate kayo dyan. Hindi magandang tingnan na maghahamon ka. Diba? But if I can prove that the nagtuturo-turo pa siya sa kanyang diyan ako nayayabangan kanang paganyan-ganyan 1.8 billion that your program said is false. Lagay nyo dito yung prangkisa nyo on the line. Sa hinaman niya, kung ma-prove ng SMNI na tama yung ginawa nila dahil nagtatanong lang, no? Na-resign siya. Pag mali, lagay nyo ang prangkisa dyan. Tanggalin natin. Parang ganun. Payag ka? Payag ka? So, para sa akin, nayayabangan ako dyan. Ulitin ko para maklaro nyo. If you can prove that the 1.8 billion pesos is true, kasi yung 1.8 billion, yun ang laman ng balita na travel expenses ganun. Pero para sa kanila, mali yun. I'll resign. But if I can prove that the 1.8 billion that your program said is false, lagay nyo dito yung prangkisa nyo on the line. Payag ka? Ang yabang talaga ng congressman na ito. Mr. Chair, if I may. Hindi, yes or no? I cannot answer that, Mr. Chair. I'm just a lawyer. And that's not part of my authority. Correct, di ba? Lawyer lang siya ng SMNI. Hindi siya authorized para ilagay niya ang prangkisa na bilang hamon
para matanggal, di ba? So, ang akin lang dito, is kung sino man yung may lapses doon sa sinabi ng anchor ng SMNI, yun ang tanggalin. Okay? O tanggalin ba o bigyan ng suspension, o doon nyo ipapataw ang punishment, kumbaga. Hindi sa whole SMNI. Yun lang ang aking pagka-understand dito. Kasi, ang SMNI, sabi nila, they have given the freedom sa kanilang mga anchor kung anong sasabihin. But it doesn't mean na lahat ng mga sinasabi ng anchor dyan, sa SMNI, yun na rin ang pananaw ng the whole SMNI. Yun ang pagkakaintindi ko dito, ha. So, mali yung Congressman Suarez na sa isang pagkakamali ng anchor, prangkisa kaagad yung tatanggalin. Di ba? Kasi inamin naman dito ni Ka Eric na nagkamali siya. Kung yan ang nasasaktan ang Kongreso dyan, sa sinabi niya na para sa SMNI, tanong yun, para sa kanila, hindi. Di ba? Mali yung interpretation ba? Kumbaga, humingi siya ng tawad. No? Kasi ang tao lamang nagkakamali. Yan ang sabi ni Ka Eric. Diba? Nag-ask naman ng sorry. Ang importante dito, inamin na mali yung style ng delivery ng balita. Yun ang pulot dulo dito. So, ibig sabihin, hindi buong SMNI ang paparusahan. Dahil anchor lang ang nagkamali. Diba? So, yun ang aking pananaw dito, ha. Kung may mga audience dito na iba yung pananaw, mag-comment kayo dyan. Basta ito yung sa akin. Patas lang tayo dito. No? Kasi, hinamon ito ni former President Duterte, itong Kamara, hindi, sa side naman ni former President Duterte, hindi naman niya sinabi na, may talagang anomalya talagang nagawa, ganyan. Di ba? Wala naman sinabi si Duterte. Sabi lang ni former President Duterte na pera ng taong bayan yan. Paano nyo ginasta yung travel expenses ninyo, yung extraordinary funds? Gusto naming malaman. Ganyan. Ewan ko ba bakit itong si Ka Eric, nasabi niya yung sinabing 1.8 billion, kung saan niya nakalap yan, sa website ba? Hindi ko alam, no? Na confident naman itong House of the Representatives na walang ganun. Okay? Kaya naghamunan sila. Play pa natin. Paglilinaw ng House Secretary General, hindi 1.8 billion pesos, kundi 4.347 million pesos ang travel expense. Yun ang argumento ng House of the Representatives. Hindi 1.8 billion, kundi 4.3 million. Hindi billion, ha? Million. Sa ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Kung gastos naman ng buong Kamara ang sisilipin, aabot lang ito sa mahigit 39 million pesos. So yung mga sinasabi ng House of the Representatives, those numbers, kung totoo man yun, ipakita nyo sa taong bayan yung itemize, yung kung talagang I hope na correct yung mga sinasabi nyo, no? Kasi mas maganda na talagang nag-prove kayo na ganyan lang ka-liit ang ginasta ng House of the Representatives, o magbigay kayo ng resibo. Magbigay kayo ng liquidation na ipakita nyo sa taong bayan. Yun lang naman eh. Prop din sa pagdinig ang anchor na si Ka Eric Zelis. Giit niya, dalawa ang kanyang source tungkol sa travel fund ni Romualdez. Pero kalaunan inamin din niyang nagkamali sila at hindi nakumpirma ang impormasyon sa Kamara. Are you willing to recant your statements and apologize to Congress? If that will heal the wound of the degree of an amount of insult that was forwarded to Congress, kung ganun pong epekto niyan, wala pong problema sa akin personally yon. Sabi naman ng Legal Counsel ng Suara Sub Media Corporation, Pero feeling namin, parang nilalagyan kami ng busal dito.
Nagbabalita mula sa Frontline, So, yun sa paningin ng iba, talagang pinag-initan yung SMNI. So, sana naman, yung advice ko dito sa Kongreso, you handle it fairly. No? Kung ano lang yung nalabag ng SMNI, dun lang, hindi prangkisa kaagad. No? At ito namang SMNI, ang masasabi ko sa inyo, do not exaggerate. No? Kasi madadamay si na former President Duterte sometimes, no? Kita hinahangaan natin si Ka Eric, si Badoy sa kanilang mga advocacy. Pero sometimes naman, let's be responsible sa the way we deliver sa ating balita. Na sometimes, iba yung interpretation Okay? So, tama na pinag-usapan ito dahil pera ito ng taong bayan. Pero sometimes, let's be careful on the delivery sa ating pagbabalita. Dahil instead na papaniwalaan tayo ng taong bayan, no? It will cost, no? Yan, sabi pa nga ni former President Duterte na gusto nating tingnan, gusto nating malaman kung paano ginasta yung pero matatawag na tayo ay nagbigay ng malisyoso, no? Kasi yung kay former President Duterte, gustong makita natin. Pero yung kanila ka Eric, I don't know kung paano nila dineliver na it will lead to the taong bayan na talagang baka sila yung grupo ng mga kaalyado, di naman kaalyado, yung mga sumuporta kay Duterte na a-accuse, ganun, di ba? Especially itong mga taong bayan na hindi masyadong nanonood ng balita, ng mga detalyadong balita, may mabigyan ng ibang view, di ba? So careful tayo next time. So yun lang po, no? Comment, react kayo sa tama ba na yung kongreso dito? Saan ba kayo papanig? Sa SMNI o sa o pareho ba silang may lapses? Okay? Tama ba na kaagad tanggalan ng prangkisa dahil lang sa isang pagkakamali na isang anchor? Okay? Tama ba? Prangkisa kaagad yung pag-usapan? So, comment, react, babasahin natin yan sa comment section. Okay? Guys, like, share this video para kakalat dito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. See you in my next video. Have a great day and God bless sa inyong lahat.